Sa kwentong ito, makakaranas tayo ng kakaibang takot at misteryo sa isang farm na tila may sumpa. Ang mga hayop dito ay nagiging kanibal at ang takot ng isang ina ay nagiging totoo sa kanyang mga panaginip. Paano kung ang sumpa ng farm ay lumipat sa tao? At paano kung ang takot na ito ay magtulak sa kanya sa isang desisyon na hindi na mababawi? Huwag bibitaw. Dahil ang kwentong ito ay magdadala sa inyo sa isang madilim at nakakakilabot na karanasan. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Ria, 28 years old. May asawa at isang anak. Nakatira kami sa isang farm. Yung farm ay pagmamay-ari ng asawa ko. Minana niya yon sa kanyang mga magulang. Ako naman ay isang city girl. Lumaki sa Maynila pero nung mag-asawa kami ni Jomar ay lumipat na ako sa farm nila. Nung una ayaw ko talaga pero nung makita ko yung mga hayop doon, naisip ko na baka masanay din ako. Napamahal na rin ako sa mga hayop doon. May mga baka, kabayo, baboy, manok at kambing. Pinasyalan namin lahat yon. Pinakilala ako ni Jomar sa mga hayop. Sabi niya, lahat daw ng hayop doon ay may pangalan, lalo na yung mga kambing. Yung kambing kasi, sabi ni Jomar, ay may matinding personality. May mga paborito raw siyang kambing na ayaw niyang ipakatay. May isa raw siyang kambing na nanganak ng 4 na kambing. Sabi niya, bihira raw yung ganon. Kaya pinangalanan niya yung mga anak ng kambing na yon. Hindi raw niya ipapakain yung mga yon. Nung makita ko yung mga kambing na yon, ay napamahal din ako sa kanila. Araw-araw ko silang binibisita, pinapakain. Sabi ko kay Jomar, wag na wag niyang ipapakain yung mga yon. Sabi niya, oo naman. Hindi niya raw ipapakain yung mga yon. Isang gabi, narinig namin yung malakas na iyak ng mga kambing. Si Jomar parang alam na niya yung nangyayari. Nung lumabas kami, nakita ko yung kambing na nanganak ng 4. Kinakain niya yung mga anak niya. Sabi ko, bakit ganoon? Bakit kinakain ng kambing yung mga anak niya? Sabi ni Jomar, normal lang daw yon. Kapag nanganak daw yung kambing, ay dapat agad na ihiwalay yung mga anak sa ina kasi kakainin daw yon ng ina. Sabi ko, hindi ako makapaniwala. Bakit ganon? Sabi ni Jomar, hindi rin daw niya alam pero normal lang daw yon sa farm. Nagtalo pa kami ni Jomar. Sabi ko, hindi normal yon, hindi normal na kainin ng ina yung anak niya. Sabi niya, normal lang daw yon sa farm. Nung makita ko yung mga labi ng mga kambing na kinain ng ina nila, ay hindi ko matanggap. Hindi ako makatulog ng maayos. Palagi kong naaalala yung mga kinain na kambing. Hindi ko matanggap na normal lang yon sa farm. Hindi ko matanggap na normal lang yon sa mga kambing. Sa susunod na pagkakataon, isang pusa naman yung nanganak. Kinain din ng pusa yung mga kuting niya. Sabi ni Jomar, normal lang daw yun. Nagsimula akong magduda kung may sumpa ba sa farm. Bakit kinakain ng mga ina yung mga anak nila? Nung mabuntis ako, ay natakot ako. Sabi ko kay Jomar, baka kainin ko rin yung anak natin. Sabi niya, wag daw akong mag-alala. Hindi naman daw ako kambing o pusa. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Laging nagdarasal, humihingi ng proteksyon para sa anak ko. Nanganak ako ng malusog na baby. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob ako na may mangyayaring masama sa anak ko. Nagkaroon ako ng mga nakakatakot na panaginip. Kinakain ko raw yung anak ko. Nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, pawis na pawis, nanginginig. Isang gabi, nagising ako na nakatayo sa tabi ng kuna ng anak ko. May hawak akong kutsilyo. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Hindi ko alam kung paano ako nakakuha ng kutsilyo. Sabi ko kay Jomar, wag na wag niyang iiwan sa akin yung anak namin. Baka kasi may magawa akong masama sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Sabi ko sa kanya, baka sumpa yun ng farm. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam.
Pero alam ko na hindi ko kaya nasaktan yung anak ko. Hindi ko kaya na kainin yung anak ko. Kaya nagdesisyon ako na magpakamatay. Bago ko ginawa yon ay humingi ako ng tawad kay Jomar at sa anak namin. Iniwan ko yung liham na nagpapaliwanag kung bakit ko ginawa yon. Sabi ko, hindi ko kaya na kainin yung anak namin. Hindi ko kaya nasaktan yung anak namin. Kaya mas mabuti na lang na mawala ako para hindi ko siya masaktan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang takot ay nagiging totoo at maaring magdulot ng hindi inaasahang desisyon. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Can't wait to see you sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga sumpa ng farm. Baka ikaw na ang susunod.